Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Hello po, Chin. It's me, Sassy Lady. Kilala kasi ako sa pagiging sassy ko. Masyadong lively, masyadong bibo. Masyadong matabil, masyadong malikot ba? At ang taas ng confidence ko. But when it comes to my love life, ako yung sobrang malambot ang puso. Malambing, mapagmahal. Let me tell you this story kung paano ko nakilala ang naging boyfriend ko. Itago na lang natin sa pangalang Jovan. Nakita kami sa isang Starbucks sa branch ng Makati. Para bang, nung una ko siyang nakita, para bang ang bilis kong nahulog sa charming smile niya. Kasi nagtatrabaho siya dun sa Starbucks. Tapos sinawag niya pangalan ko para iserve yung aking in-order. Sobrang awkward kasi para bang gusto ko siyang kausapin pero nangingiti lang siya. I mean, na-love at first sight ako sa kanya. Hindi ko siya tinantanan. Dahil sa confidence level ko, halos ako na nga yung nagpapakita ng motibo. Hanggang sa nag-flirt-flirt ako sa kanya. In-invite ko siya sa labas, kunyari, barkada. Group date, kumbaga. Sobrang caring ko sa kanya. Pinaparamdam ko sa kanya na love ko siya. Hanggang sa ako na nga ang nanligaw, oh. Tapos gusto din naman daw niya ako. Na-develop na daw siya sa sobrang pagiging malambing ko at caring ko. And as we started dating, yes, Chin, kami na talaga agad. I realized that Jovan was different from sa rest na mga lalaking nakilala ko. Hindi yan siyang tipong binabago ako. Yung bang sasawayin ako sa pagiging bibo ko na sometimes ay wala na sa lugar. Para bang si Alex Gonzaga, sobrang malikot. Pero imbes na baguhin ako, he encouraged me to be myself. Hinayaan niya lang ako sa pagiging kikay ko, sa pagiging sassy ko. And I loved how he made me laugh. And how he always knew how to make me feel better kapag down na down ako. Our dates were always filled with laughter and excitement. Sabay kami sa mga adventures, lahat ng mga restaurants, lalo na mga bagong bukas, sinusubukan namin lahat ng pagkain doon. Even yung mag-dance-offs in the middle of the street. Lalong-lalo na pag walang masyadong dumadaan sa kalsada. Para kaming naglalaro na parang bata, nagsasayawan. I loved how Jovan did not take himself too seriously and always knew how to have a good time, especially with me. And of course, may mga silly fights din kami. Nag-aaway minsan pero hindi sobra-sobra. I'd get mad at him kapag may mga konting pagkakamali lang siya. Yung may mga masasabi lang siyang nakaka-insulto para sa akin, na kahit pabiro, nagtatampo agad ako. Pero kung ako naman ang nagbibiro sa kanya, nako, walang limit. Pero hindi siya nagtatampo. Tapos sinadaanan naman niya sa joke kapag nagtatampo ako, tapos pagtatawanan na naman kami. Hanggang sa nag-propose si Jovan sa akin. He proposed to me in the most ridiculous and romantic way. Kung saan yung bang ang gulo-gulo ng buhok ko. Pagkagising ko sa umaga,
Yun bang antok na antok pa ako? Tapos naka-duster lang, naka-shorts, nakapaa. Ang buhok halos para bang pugad ng lawin. First thing in the morning, nag-propose siya na ganun ang aking itsura. Wala na akong magawa eh. Andun na ang singsing. Sinusuot niya na. So I said yes. Kahit ganun pa kalala ang itsura ko. Sabi ko nga, ulitin mo to ha. Yung nakaayos naman ako para may video tayo. Nagkatawanan lang kami. Pinabihis niya ako, dinala niya ako sa isang favorite spot namin. Tapos doon na siya ulit lumuhod. Tapos kumanta ng isang kinompose niya na kanta for me and just for me. I was overwhelmed with emotion and happily accepted his proposal. To make the story short, nagset na kami ng kasal. That was September 2. Our wedding was a beautiful, sassy celebration of our love. Hindi kami yung nagmamarcha na wala lang. Para kaming kumikembot habang papalapit sa altar. Nakasuot ako ng isang stunning dress. Tapos, si Jovan naman with matching I'm with Sassy Lady t-shirt. Yes, Chin, hindi kami sa simbahan. Hindi sa simbahan idinaos ang aming kasal, kundi sa beach. Lahat nagsasayawan, lahat nagtatawanan. We exchanged vows promising to love and love together for the rest of our lives. And years later, our love continues to grow stronger. And we still have our fights, but we always make up with laughter and love. I'm so grateful to have Jovan in my life. And I know that he is the perfect partner in crime for me. After a few years of marriage, COVID-19 pandemic hit our world. Kasagsagan ng COVID, Jovan and I were careful. Halos hindi na lumalabas ng bahay. But one day, he started feeling unwell. Yun bang nawala na siya una ng panlasa. Tapos nilagnat na siya. Inuubo na siya. At ang akala lang namin, it was just a mere cold. But soon, nag-worsen ang condition niya. Natakot ako, Chin. I remember the hospital visits, yung bang hindi pwedeng pumasok, basta-basta, dahil nga COVID. Dapat naka-mask and all. Yun bang hindi mo siya maalagaan ng 24 hours? Kasi kailangan mag-isa lang siya. Kasi naka-quarantine. Kasi may COVID daw siya. I saw the worry in his eyes and the fear in mine. Yun bang iniwan ko siya na hawak-hawak niya kamay ko. Whispering words of encouragement, but deep down, I was scared. Despite the best efforts of the medical team, nag-deteriorate na ang condition ni Jovan. Quickly, handun ako, pero 5 minutes lang. I was by his side when he took his last breaths. As if huminto ang mundo sa akin. The world around me faded away. All that was left was emptiness and grief. Losing Jovan was losing like a part of myself. Yung memories namin, yung laughters, yung adventures, our silly fights, na nauuwi lang din sa tawanan. Chin, I couldn't imagine a life without him. The days that followed were, alam mo na, yung bang malabo na ang lahat ng mundo ko. Yung bang ililibing siya na hindi pwedeng iburol ng matagal. Kailangan ililibing lang agad-agad. Tapos naka-PPE uniform pa. Ang medical team na tutulong sa paglibing. Hindi pwedeng lumapit ang mga kamag-anak, ang kapamilya. Malayo, nakadistansya. Ni hindi ko malang siya nakasama nang
matagal sa burol niya. Yung kinukondolensa ko na parang wala akong naririnig. Hanggang text, hanggang message. Dahil hindi naman sila makalapit. Yung walang pwedeng dumamay sa'yo ng malapitan. Nothing seemed to make sense. Alam mo yung umuwi ako na nakatingin sa mga pictures niya. I realized that Jovan had left me with a lifetime of memories. I remembered the way he smiled, he laughed, and the way he loved me unconditionally. Alam ko sobrang sakit. Alam ng karamihan yon. Pero wala nang sasakit pa. Mawalan ka ng isang minamahal na hindi mo malang makasama sa libing niya. Nagpatuloy ako sa buhay, Chin, na parang tulala. Parang walang ganang mabuhay sa mundo. Wala nang nagpapatawa sa akin. Ang dating sassy girl, naging isang malungkutin. Laging loner. Hanggang natagpuan ko ang sarili ko na sumusuporta sa mga may sakit ng COVID. Isa ako sa naging frontliner na nag-volunteer. I provided aid to families affected by the pandemic. It's just my way to honor Jovan's memory. Wala kasi akong nagawa. Hindi ko man lang siya naprotektahan. It was a small step but it gave me purpose. Jovan may be gone, but his love and legacy live on in my heart. I know that I'll always carry him with me. And that thought gives me the strength to keep going. Paano ko nga kakalimutan ng isang Jovan sa buhay ko? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-move on. May darating pa kayang umaga na babalik ang isang sassy lady na katulad ko. May isang Jovan pa kayang darating sa buhay ko na magpapangiti muli sa akin. China, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Inyong Kamax, always, Sassy Lady. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.